عبد الرحمن بن عوف فليتفضل مشكورا. Ayaw masyado pagsidan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. So, masyaAllah, jazakallahu khairan akh. So, mag-proceed kita sa kanatang ikadua, sa kanatang programa na introduce na muna, apakila ko muna yung kanatang alim o sheikh na ma-speaker ka na major in American Studies Ateneo de Davao University. MashaAllah, no? So, walay-lay, di ko na pagkadugayon niya sa tabya yung isa na Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga pasaya ng Allah Ta'ala, mga minamahal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, aming ikinagagalak kasama o 10 na aking mga kasamahan sa Ahlul Hadith Center Philippines Incorporated, kasama ang Ilmu Productions na siyang media ng aming grupo, na kami ay nabigyan ng pagkakataong maimbita dito sa inyong kaum sa Purok 11, Sirawan. Mapanabidagid ako muna kamayon na mag-Tagalog ako kay madaig uman yang yagafalo ka natin sa live na di magpakadag ng kagan. So kung magkagan kaya man inshallah ta'ala, pero mareklamo man yang kadigan na di magpakadag ng bahasa ng kagan. Beato Raysab in mga mas kataw tayo manghuran na mo mga anak sug di doon haini sibudain magsinog iban magsinama na pangayon ko kanyo manabi ako kanyo ini usalon tana in bahasa sin mga tao Manila supaya kahatian sin katan diri sab kita makapir hati ko di naman tayo maging kapir kung maggamit tayo ng Tagalog hindi naman masama bidillahi tabaraka wa ta'ala. Nandito na tayo sa ika-14 na gabi ng buwan ng Ramadan. Hindi maikakaila na napakabilis ng parang kailan lang, parang kahapon lang, sinimulan natin ang pag-ayuno, sinimulan natin ang tarawih, unang tarawih sa taong ito. Ngayon nasa ika-14th na tayo na gabi, mangangalahati na tayo
bukas ng gabi mangangalahati na. Kanya bawat isa samantalahin niya at i-check niya ang mga ibadat niya, kung ang mga ibadat niya sa buwan na ito mula sa mga sadakat, mula sa mga a'mal salihah, sa mga gawaing mabuti, sa mga qiyam, siyam, kung mayroon ba siyang mga kapagkukulang dito. Hingin niya ng kapatawaran kay Allah, at ang mga natitira ay hingin niya kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana ay punan at tanggapin ni Allah, at siya ay tulungan sa ating pag-aayuno, sa ating natitirang mga araw ng ayuno at ng ating qiyam, sa ating tarawih at iba pa. Mga kapatid sa pananampalataya, mga minamahal ni Allah Ta'ala, at-ta'awanu 'alal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Ang pagtutulungan sa pag-utos ng mabuti at sa pagbabawal ng masama. Ang din natin, ang Islam, ay nakabatay o natatag ito sa pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. Nangangahulugan, hindi magiging matatag ang din ng kahit sino man kung hindi ito nakatayo sa dalawang asas na ito o dalawang pundasyon na ito. Kahit anong komunidad, kahit may masjid pa sila, kahit may madrasa pa sila, at alhamdulillah, in-emphasize ng MC kanina, yung Arabo na Kagan speaking, meron mang Kagan na Arab speaking. Pero kanina, Arabo na Kagan speaking. Ayan. Hintayin ko sana kung mag-Arab siya talaga. Pero Arabo siya na Kagan speaking. Sabi niya kanina, hiramin ko lang yung sinabi niya, hindi lahat natatalakay sa madrasa. Totoo yun. At hindi rin lahat, may mga, lalo na yung mga may edad o yung mga parating walang time, na nakukuha nila o na may time pa silang pupunta sa madrasa para mag-aral. Actually, itong mga seminar, itong mga daura, ito rin ay pamamaraan o madrasa din ito. Durus din ito. At kinakailangan natin ito nang sa gayon ay malinang mag-improve yung ating mga kaalaman. Kung ano yung hindi natin alam, malalaman natin. At ano yung dati nating alam, mali pala, makorek natin. Kaya kinakailangan, simula ngayon, sa pagsasalita ko nito, dalangin ko kay Allah at ipanalangin nyo rin na wag nabiyayaan tayo ng malambot na puso sa pagtanggap ng hak. Ha? May mga Maguindanon ba dito? Meron? Panginingin ito sa Allah subhanahu wa ta'ala, rizkihan tanutanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, panon ika talima tano sa bantang, na yung ating ating matanggap, mataymatan yung kasabunalan bilang kasabunalan. Bukod pasalan, hindi dahil sa mayroon tayong prejudice o mayroon tayong ibang pero pag masabi natin ang totoo rito, tanggapin natin ang buo. Huwag tayong magalit. Huwag tayong magalit. Kasi sinabi ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah tabaraka wa ta'ala, sabi niya, man lam yaqbalil haq, ibtalahu Allah biqabulil batil. Man lam yaqbalil haq, ibtalahu Allah biqabulil batil. Sino man ika, sabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, ang hindi niya tanggapin ang katotohanan, susubukan siya ni Allah Ta'ala na tanggapin na lang ang kabuktutan. Hindi niya na makikita kung anong totoo kasi ayaw niyang tanggapin. So kung ano yung mga kabuktutan na sinasabi at nakikita, parang i-concede niya na lang sa sarili niya. Tanggapin niya na lang na ito, totoo na siguro. Sapat na siguro itong batil na ito. Kaya ating ituwid ito inshallah ta'ala. Ganon din sa sinabi ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Sinabi niya rin, nasabi niya, asluddin al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ang pinakapundasyon ng pananampalatayang ito, pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. At sinabi niya, wa ra'sul ma'ruf at tauhid. Ang pangulo ng lahat ng kabutihan ay ang tauhid. Tauhid. Kaya pinadala o sinugo ni Allah Ta'ala ang mga propeta
sa bawat panahon upang manawagan sa mga tao at manguna sa kanila sa tauhid, ay ifradullahi birububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ad-da'watu ila al-ifradi birububiyatillahi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Na ang mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang panawagan nila ay yung pinaka-ma'ruf sa lahat ng ma'ruf, ang kabutihan sa lahat ng kabutihan, ang tauhid, ang pagbubukod tangi kay Allah Ta'ala, saka ang panawagan sa pagbubukod tangi kay Allah sa kanyang pagka-Diyos, sa dapat siyang sambahin, at sa kanyang mga katangi-tanging katangian at pangalan. At dinugtong ni Ibn Taymiyyah rahimahullah tabaraka wa ta'ala, sinabi niya rin. Sinabi niya, wa ra'sul munkar asyirk. At ang pinakapangulo sa lahat ng munkar, ang shirk. Shirk, ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, sino man ang nag-aayuno siya o naghad siya, nagsasala siya, at sinamahan niya ng syirkul akbar, lahat ng kanyang mga gawaing mabuti, mawawalang bisa. Kahit napakabait niya pa. Kahit napakabuti pa ng kanyang pag-uugali. Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya patatawarin ang kasalanang pagtatambal sa kanya, subalit patatawarin niya ang kasalanang mababa rito ayon sa kanyang pagpapasya. In sya'a adzabahu wa in sya'a ghafara lah. Kung magpapasya si Allah Ta'ala na patatawarin ka sa kasalanan mo na panglilibak, sa zina, sa mga anumang kasalanan na yan, pag-inom ng alak, pagpatay, basta hindi umabot sa shirk, maaring patawarin ka o parusahan ka ni Allah tahta masyiatillah. Pero kapag nag-shirk ka, lahat ng iyong mga gawain ay mawawalang saysay. Matapos banggitin ni Allah Ta'ala ang napakahabang listahan at pangalan ng mga propeta sa Suratul An'am, binanggit niya sa huli, walau asyraku la yahbatanna amaluhum, la yahbatanna Allahu amaluhum, wala yakunanna min la yahbatanna amaluhum wala yakunanna min al-khasirin. Kung sila ay nag-shirk o nagtambal kay Allah Ta'ala, kahit isa sa mga propeta, lahat ng kanilang mga gawa ay mawawalang saysay. Mabaktal yung kakahinang nila katan. Ubos-ubos ng mga inang nila, ng mga kwan nila na kadyawan, maziro ubos. Mapapasubos ito, mabatar ubos lang ng Allah subhanahu wa ta'ala sang farmanan sa Quran al-Karim. Wala yakunanna min al-khasirin. At mapapabilang sila tiyak sa mga talunan. Kaya, ang nasa pagitan ng nubuwa, al-hajzu bayna an-nubuwa, sa ang pagitan ng pagkapropeta at ng pagkalabas dito, ay walang iba kundi ang shirk kay Allah Ta'ala. Once na mag-shirk ang sinuman kay Allah Ta'ala, mawawalang saysay lahat. Parehas ng sa rububiyya niya, sa uluhiyya, at sa asma o sifat. Kaya bantayan parati ng mga Muslim sa ang kanilang akida, pangalagaan parati, baka mamaya makalihis, at dalangin natin parati kay Allah subhanahu wa ta'ala na ating sa sarili natin mismo maibawal natin ang pinakamalaking mungkar na walang iba kundi ang shirk, at ang kapatid nito ay kufr at nifaq, at ating maiutos ang tauhid at ang sunnah sa ating mga sarili. Naam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu la tuhillu sha'airallah wala ash-shahra al-haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idha halaltum fastadu wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Sa Suratul Maidah, ang bilang ng aya ay 2. Sinabi ni Allah Ta'ala, o mga mananampalataya, huwag ninyo ikang salansangin, huwag ninyong walang hiyain, huwag ninyong banggain ang mga sagisag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at ni ang sagradong buwan na ninanais nila ay ang kahigitan mula sa kanilang Panginoon at ang pagkalugod niya sa kanila. At kung kayo ay magtahallul muna sa inyong pag-hajj, matapos yung
panahon ng ihram sa inyo, ay magtahallul na kayo, fastadu, maaari na kayo ikang maghunting, wala yajrimannakum syana'anu qaumin, at huwag kayong hindi maging patas sa mga gawain ng mga kaum o ng bayan na kayo ay harangin nila mula sa Masjidil Haram o sa sagradong puok na iyan, ang Makkatul Mukarrama, an ta'tadu, na maging na inyo silang aapihin o inyong itatransgress ang kanilang mga karapatan sapagkat sila ay kalaban ninyo sa pananampalataya. Huwag naman ganoon. Depensa ng pananampalataya, pero huwag kayong sumubra doon sa kung anong hudud na nilagay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. At magtulungan kayo, sabi ni Allah, sa kasakdalan sa inyong mga sarili, na maging dapat kayo kay Allah sa kabutihan at sa takwa at sa takot sa Kanya. Wala ta'awanu 'alal birri aw 'alal ithmi wal 'udwan. At huwag kayong magtulungan sa kasalanan at sa pagsalangsang sa utos o sa pag-overlap sa utos ni Allah Ta'ala. At katakutan ninyo si Allah, tunay na siya ay napakatindi kong magbigay ng kaparusahan. Ito pong aya na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, halos naririnig natin sa bawat khutbah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Magtulungan kayo sa kabutihan at sa takot kay Allah Ta'ala. Pero nakikita ba natin sa lipunan natin, sa komunidad natin? Ustad, naman siguro, kay ginakhutbah gani pirmi. Oo, pero nagiging parang soundbox na lang sa masjid. Tuwing Ramadan, nagiging parang soundbox. Balik-balik si Ustad Istoret. Marayaw lang yung dungugon. Marayaw dungugon. Send problem in application. Dahil sa tuwing nakakakita tayo ng mungkar, kapag sinaway natin, sasabihin sa tayo, pakialamiro. Hindi ba? Sabihin nyo sa akin. Makabay takwan. Ha? Atin niya, bansagin nyo ako lang tatawang, nganin nyo ako putingan, bang bukong bunan. Ha? Dito sa community natin, mismo, sa Puro Kunsi, magalit na tayo kung magalit. Kung meron dyan, na hindi nag-aayon, hindi nagpupuasa, na mga wala naman silang excuse, kaya ba natin silang pagsabihan? Oy, bakit hindi ka puasa? Maaring once, twice, kuan. Pero sa sunod yan, dumana yan utak kayo mo, iban kuan. Dukalan. O hindi kaya, yung mga anak ni Fulan, anak ni Bapa, anak ni Babo, makita natin sa gabi, kasi gabi na, pagkatapos ng tarami, mag-date doon sa downtown. Meron, makaya ba natin bawalan? Anong to? Grabe mo man sa kapag kaya lamira mo kay Ustad. Bigo manggod ko kay uyab mo. A'udhu billah. Hindi natin kayang gawin. Naninigarilyo. Alam natin ang sigarilyo haram. Bago magbuka ng date, sigarilyo muna. Kasi naniniwala doon sa kanta ni Freddy Aguilar na sigarilyong di maubos. Ano nang nangyayari sa'yo? Haram man yun. Yung sigarilyo na yun. Kaya ba natin siyang bawalan? Testing ko no, pagbawal ka kanak kaya lampadan ta kawadi. Tanong ta pa kung makulata ta kawa doon. Di ba ganon? Iyan ang realidad ng mga Muslim sa ngayon. At ang agama Islam, agama na pakialamero. Tandaan niyo yan. Ang Islam, hindi siya nananatili sa 4 na sulok ng masjid. Hindi tayo kagaya sa mga Kristiyano. Tignan niyo mga Kristiyano. Namatay ang Diyos nila ngayon. Yung pare nila, hanggang dun lang yan sa mimbar nila. Pag nabigyan na yan sila ng sadaka nila, wala na, tahimik na. Hindi na magsalita. Tsaka lalabas ng pag-eleksyon, magdasig sa mga tao kay si Father o si Cardinal Sin. Nung buhay pa yun si Cardinal Sin, pinakamalaking kasalanan yun, Cardinal Sin. Sa English, Cardinal Sin, ibig sabihin, malaking kasalanan. Kaso apelido niya yung Sin, in-check man siya. Makikita mo yun sa mga rally, sa mga kuwan. Pero, bawalan sila, bawalan ng mga kapwa nila Katoliko sa mga pagbabakla at mga kuwan. Kaya ba nilang gawin? Kasuhan sila. Sasabihan sila, pakialamero ka masyado, Father.
Di ba ganun? Ang Islam, ganun ba? Ibig sabihin, kapag nangatwira ng isang Muslim na kagaya na sa ng kafir, ayaw niyang sawayin siya sa mungkar na kanyang ginagawa, wallahi thumma wallah, papunta na siya doon sa ugali ng mga Kristiyano. Walang duda. Yan ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la tatabbi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tunay walang duda, katiyakan ika na inyong susundin at gagayahin ang yapak ng mga nauna sa inyo, ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano. Dangkal-dangkal at dipa-dipa ninyo silang susundin. Ganun kalapit. Hanggang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, walau andakalu fi hujri dabbin ladakaltumuhu. Kahit pa sila'y sumuong sa butas ng bayawak, ay susuong din kayo bilang paggaya at pagsunod sa mga pamamaraan nila. Sabi ng mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, halil Yahudu wan Nasara, ang mga Hudyo at Kristiyano ba ito? Sagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam, faman, sino pa ba bukod pa sa kanila? Masakit na realidad ito, pero nagaganap sa atin. Muslim sa pangalan, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, Kuan, lahat pangalan, sa pangalan na lang. Pero sa mga kasalan niya, hindi. Di ba? Kaya ba natin siyang sawayin doon sa kanyang ginagawa? Tandaan ninyo, si Shaitan, matalino. Matalino pa kaysa atin. At ang talino niya, naging katusuhan. Kanya, ang ginagawa ni Shaitan, hindi kanya sasagarin ka agad na sasamba ka sa kanya. Hindi. Uunti-untiin kanya. Kaya sabi ni Allah Ta'ala sa Quran, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Huwag ninyo ikang sundin ang mga yapak ni Satanas. Uunti-untiin ka. Ipalalayo ka sa sunnah, ipalalayo ka sa komunidad ng mga Muslim. Pahihinain ang komunidad ng mga Muslim sa pag-utos ng mabuti, pagbawal ng masama. Pagkatapos, kung hindi kaya, hayaan ka niya, magsambahayang ka, pero susulsulan ka gumawa ng bid'ah, gumawa ng kahit ano-anong mga mungkarat. Di ba ganon? Yan ang gusto ni Shaitan. Yan ang gusto ni Shaitan. At huwag nating isabihin na maliit lang man na bid'ah yun, Ustad. Sadaqallahul azim lang man yung pagkatapos ng pagbabasa ng Quran. Ha? Si Ustad ba Kadiraw ang nagsabi nito? Hindi ako ang nagsabi nito. Basahin ninyo sa kitab na Tawjihat al-Islamiyya lil Fardi wal Mujtama ni Dr. Jamil Zino rahimahullah, ang dati na musyrif ng Qismu Daril Hadith sa Madinatul Munawwara. Kasi may mga tao na nagsasabi minsan na, bakit kayo makikinig kay Kadiraw? Sa Indonesia yan nag-graduate? Lugar daw ng bid'ah. Lugar nga ng bid'ah yung bansa na yun. Pero yung aming paaralan, branch ng Jamiatul Imam sa Riyadh. So kung anong tinuturo sa Riyadh at sinong teacher doon, yung din ang teacher namin doon. Bukod Indonesia ng mga teacher namin, bukod mga Saudi, mga Syrian, mga Misri, mga Sudani. Yan ang tinatawag na character assassination para walang makinig. Narinig ko yan mismo sa mga tao at mismo pa sa mga nagsasabing may alam sila. Waliyadu billah. Tayo na mga Muslim, hindi tayo nagsasabi liban na lamang na may katibayan tayo. Huwag tayong magsalita liban na lamang kung nasaksihan natin. Sabi ni Allah Ta'ala sa suratu Yusuf, وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ. Hindi kami ikasasaksi sa bagay na hindi namin alam at hindi kami ang tagapag-alaga ng ghaib. Sa mga bagay ng ghaib, amo na lang pangatayan mo, ghaib yan. Yung mga bagay na hindi pa nangyayari, ghaib yan. At kung wala kang dalil sa ilmul ghaib, baka mag-iddia ka sa ilmul ghaib o mag-claim ka sa ilmul ghaib. Bawal yun. So yung hindi natin nalalaman, sabihin nating lahadri, hindi natin alam. Itong topic na ito, halimbawa, kagaya ng pagbabasa ng Sadaqallahul Azim, pagkatapos ng magbasa ng Quran, ipasintabi ninyo. Kasi kinakailangan, mahirap na magkaroon ako ng question mark kay Allah Ta'ala sa araw ng paghukom. Sasabihin ko ito, magalit man kayo sa akin, pwede nyo ako abangan sa kanto, pwede nyo ako bugbugin, kahit mamatay pa ako, okay lang.
basta sasabihin ko ang totoo ngayon. Dahil wala nang bukas pa, maaaring mamatay ako mamaya, hindi ko masabi sa inyo. Basahin nyo sa kitab na yan, napakalinaw na binanggit doon ang fatwa ni Sheikh Abdulaziz bin Baz at ng Lajdatud Daima ng Kingdom of Saudi Arabia. Binanggit doon na ang pagbabanggit yan matapos magbasa ng Quran ay kabilang sa mga ziyadat al-bid'iyah o kabilang sa mga karagdagan na bid'ah. Bid'ah zaida pagdating sa ibadat. Ang pagbabasa ng Quran ay ibadah. At kapag dinagdagan mo siya sa unahan niya o sa last dyan, ang hindi ginawa ng mga salafus salih, hindi sinabi ng mga salafus salih, ito ay bid'ah. Ito ay bid'ah. Ibig sabihin, hindi nila ginawa pagdating sa pagsamba. Kaya sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na iniulat ni Imam Muslim, man arada an yaqra al-Quran raddan tariyan kama unzila, falyaqra bikiraati Abdullah ibn Mas'ud. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang nais diyang mabasa ang Quran at matutunan ng kagaya ng pagkapresko sa labas pa ba, sa Bisaya pa, yung preskong pagkakababa nito, gaya ng pagbaba nito at pag-reveal kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay basahin niya ito kagaya ng pagbabasa ni Abdullah ibn Mas'ud. At ebidensya doon, nandyan mismo sa kitab na yan. Alam niyo na sa ulo ko ang kitab na yan, yung Tawjihatul Islamiyya, 10 years ago. Hindi pa ako nakalabas. 10 years ago, nasa ulo ko ang kitab na yan. Nababanggit doon sa usaping iyan ng pagsasabi ng Sadaqallahul Azim pagkatapos o Sadaqallahul Azim pagkatapos ng pagbabasa ng Quran. Binanggit niya doon na si Abdullah ibn Mas'ud tuwing pinapabasa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanya ng isang ayah, si Abdullah ibn Mas'ud, sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanya, hasbuk, sapat na, at umiiyak ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. At hindi nagsabi ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kay Abdullah ibn Mas'ud, kul sadaqallahul azim, magsabi ka ng sadaqallahul azim. Ustad, ginagawa man ito sa mga kompetisyon ng mga Arab sa labas, ng mga profesor. Kahit pa isang kadamak-damakmak na mga Arabo ang gumawa, hindi dalil ang mga Arab. Dahil kung sila ang dalil, ibig sabihin, dagdagan na natin ang masadir at tasyri' natin. Dagdagan na natin ang Quran, ang Sunnah, dagdagan na natin ang ibang masdar o ibang source. Samantala, hindi ganon. Hindi ganon, mga kapatid sa Islam. At alam natin ang kaida fiqhiyya na al-aslu fil ibadati at-tawqif o al-hadar. Ang asal o original na hukom o hatol ng ibada o pagsamba ay at-tawqif. Ibig sabihin ng tawqif, hindi ka muna gagawa kung walang dalil. Hindi ka muna gagawa kung walang dalil. Saka ka gagawa pag naging klaro sa iyo ang dalil. Hakada ahlus sunnah wal jama'a. Nastadillu qabla an nata'abbad. Nastadillu qabla an na'mal. Ganyan ang ahlus sunnah wal jama'a. Dalil muna bago tayo gumawa. Dahil nakakatakot. Gagawa tayo ng walang dalil. Baka mabilang tayo doon sa kagaya ng mga Kristiyano, sumasamba sa Black Nazarene, sumasamba sa pag sinabing mata rabbuhum, namatay ang Panginoon nila, sasabihin nilang, unsaon man ako nga mo, naman akong natundan. Pag tinanong sila, Doy, nga naman ka nagsutuan ng City Palabras. Kanina yun, City Palabras, alas 3. City Palabras, 7 last words. Nga nung nagtumang ka na doon, bakit ka naniniwala dyan? Yan na ang nasanayan. Na ganun din ang sagot natin. Hindi pwede. Pag din natin, kala Allah wa kala Rasul, ma fa'ala Rasul wa ma fa'ala sahaba. Ganun ang ating agama. Kaya doon ang ating batayan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ang bid'ah kahit kukunti, hindi pwedeng pabayaan. Kasi mula ang malaki, hindi yan nagsimula sa malaki na kaagad. Nagsimula sa kakunti yan. Sa maliit. Na dapat nating aralin ito sa metodolohiya mismo ng mga salafus salih kung paano natin inaral. Yun pa lang, isang mungkar na masasawata mo, ikaw ay makaka-free sa iyong obligasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pakinggan ninyong mabuti ito. Mayroong 4 na punto na dapat nating malaman sa gabing ito at sana'y tumatak sa mga puso at isip natin sa tinatawag na ta'awun alal birri wat taqwa, ta'awun alal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, yung pagtutulungan natin, magtutulungan ng matanda, ang bata, lahat sa
utos ng mabuti, pagbawal ng masama, dahil sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi wa illa fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang makakita sa inyo ng isang mungkar, isang baluktot na gawain sa sharia, isang masamang gawain, ay inyong pigilan sa pamamagitan ng inyong kamay. Ibahin ninyo sa pamamagitan ng inyong kamay. At inyo naman itong kung hindi kaya ay sa dila. Kung hindi kayang mabago sa dila at sa kamay ay sa puso. At yun ang pinaka mahina na klase ng manifestasyon ng iman. Sinabi ni Imam Shamsuddin Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Farah al-Ansari al-Khazraji al-Qurtubi. Si Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala na mayroong akda ng Al-Jami' li Ahkam al-Quran. Namatay siya 671 ng Hijra. Sinabi niya rahmatullah alayh sa kanyang tafsir, وَقِيلَ كُلُّ بَلْدَةٍ يَكُونُ فِيهَا أَرْبَعَةٌ فَأَهْلُهَا مَعْصُومُونَ مِنَ الْبَلَاءِ. Bawat lugar, barangay, syudad, bansa na naroroon itong apat na ito, provided na mga Muslim sila, at naroroon ang apat na ito, ang mga nakatira doon ay hindi sila matatamaan ng bala. Ano itong apat na ito? Una, imamun adilun la yadhlim. Isang matuwid na pinuno na hindi nang aapi. Hindi nang aapi. Sapagkat ang isang mapang-aping pinuno ay madalas nagiging bagay din siya sa kanyang mga pinamumunuan. Kama kuntum fawullitum. Naiulat mula kay Abu Bakar As-Siddiq bisanadin jayyid. Sabi ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kama kuntum fawullitum. Gaya ng inyong kalagayan, ganun din kayo pinamumunuan. Kung ano yung membro, ganun din ang leader. Kung anong leader, ganun din ang membro. At ang dhulm na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pinakamalaking uri ng dhulm ay ang shirk at ang kufur kay Allah subhanahu wa ta'ala. Azlamu dhulm huwa syirku billahi tabaraka wa ta'ala. Dahil nang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam binasa niya sa Quran al-Karim ang mga katagaan ni Allah ta'ala, ang mga sinabing pahayag ni Allah sa suratul An'am, alladhina amanu wa lam yalbasu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa ulaika hum muhtadun. Sabi ni Allah ta'ala, yung mga nananampalataya kay Allah ta'ala at hindi nabihisan na haluan ng dhulm ang kanilang pananampalataya, sila yung magkakamit ng tunay na kapayapaan at sila yung mga nagabayan. Naging mabigat ito sa mga sahaba at sabi nila, Ya Rasulullah, fa'ayuna lam yadlim nafsahu. Ya Rasulullah, fa'ayuna lam yadlim nafsahu. O sugo ni Allah, sino ba sa amin ang hindi niya inapi ang kanyang sarili? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, laysal amru kama tadhunnun. Hindi ganun gaya ng inyong iniisip. Alam tasma'u qawla Luqman li ibnihi. Hindi nyo ba narinig ang wasiya o tagubili ni Luqman sa kanyang anak? Idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu, ya bunayya la tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun 'azim. At nang sinabi, pagdaka na sinabi ni Luqman sa kanyang anak at siya'y nagbibigay ng payo rito, o aking anak, huwag kang magtambal kay Allah Ta'ala sapagkat tunay ng pagtatambal sa Kanya ay napakalaking uri ng pang-aapi. So yun pala ang kaapihan na tinutukoy doon. Kaya una, kung ang imam na yun adil, makikita ang adala niya kung wala sa kanya ang dhulm. Una, ang pagiging Muslim niya. Leader na Muslim. At pag sinabi nating leader na Muslim, sumasamba kay Allah, hindi nagsishirk kay Allah Ta'ala, walang anting-anting, walang anumang ganong paniniwala. Wa yahkum bi kitabillah, wa yahkum ra'iyatahu bi kitabillah, wa sunnati Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yaqdi ala qaumihi, ang kanyang kaum, ang kanyang bayan, ay kanyang nasasakupan, ay kanyang inuutusan o
kanyang batas na kanyang pina-implement ay ang kitab at ang sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imamun adil, la yadlim. Imam na matuwid at hindi nagdudul. Sabi ng Allah Ta'ala sa surah Hud, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Sabi ni Allah Ta'ala, huwag kayong kumiling sa mga gumagawa ng dhulm, sa mga mapang-api, sa mga mangluloko, sapagkat kayo din ay tutupukin ng impyerno kagaya nila. At sa tafsir ni Sufyan at-Thawri rahimahullah Ta'ala, sinabi niya, hiya an tu'ina adh-dhalama. Huwa sabi niya, an tu'ina adh-dhalama walau an tubri'a lahum qalama. Ito yung inyong pagtulong sa mga api, kahit pa ika ang pagtisa ng lapis para sa kanila. Paano pa yung sinulat mo na yung pan mo doon? Paano pa yung approve ka na doon sa mungkarat niya? Binuto mo pa. Lahat-lahat ay mas malaking kasalanan yun. Imamun adil la yadlim. At kabilang sa mga pasisilungin ni Allah Ta'ala, sa 7 na pasisilungin niya, sa silong na wala ng ibang silong o lilim liban sa kanyang silong sa araw ng paghukom, imamun adil, matuwid na imam. Matuwid na leader ng lugar na iyon. Pangalawa, alimun ala sabilil huda. Isang maalam o alim na nasa sabilil huda. Nasa landas ng tama. Sapagkat ang mga ulama, 3. Merong tinatawag na ulama o sulta. Mga ulama ng mga pinuno. Ibig sabihin, kung ano yung sasabihin ng pinuno, ipahalal, ihalal niya rin. Babaguhin niya yung patwa niya. Kahit haram pa ihalal niya. Kahit bid'a pa isunna niya. Ha? Merong isang bansang Muslim, hindi ko na papangalanan, na ang mga ulama niya, sa lugar niya, bago lang, nagsabi na ang paraiso hindi exclusive sa mga Muslim lang. Pwede rin makapasok ang Kristiyano to Diyo. Napakalaking kalapastanganan, very basic yun. Kahit kinder sa madrasa natin, hindi mababagsak doon. Ibig sabihin nun, nire-reject mo ang sinabi ni Allah Ta'ala, laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha. Nagdududa ka ba doon sa sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran na tunay na nagkufur? Nagkufur ang sino mang nagsabi na si Allah Ta'ala ay pangatlo sa isa sa 3 persona? Klaro yan. Laylan wa naharan, gabi at araw, ang mga Hudyo at Kristiyano nagkukufur kay Allah. Sasabihin mo, hindi ito exclusive sa mga Muslim? La hawla wala quwwata illa billah. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Tunay na ang din ay na para kay Allah Ta'ala yung Islam. Walang iba. Hindi pwedeng meron pang ibang pananampalataya aliban sa Islam. At si Isa alayhi salam, nakhutba ko kanina sa trading, naka-live yun, yung hadith kay Abu Dawud na si Isa alayhi salam, pagbalik niya, i-implement niya ang Sharia, fayad'un nasa ilal Islam, at magdadakwa sa mga tao, niyayahan niya na mag-Muslim na, at sinabi pa doon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayuhlikullahu al-minala kullaha illa al-Islam. Sisirain ni Allah Ta'ala sa panahon na yon ng pagiging leader ni Isa alayhi salam, pinuno ng mga Muslim, sisirain niya ang lahat ng ibang agama, liban lang sa agama Islam. Nangangahulugan, katuparan yun ng sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hatta yakuna ad-dinu kulluhu lillah, na ang din ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang lahat ng din ay kay Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. Kaya yan ang pinagdidepensahan natin, pinagdidigmaan natin. At pagkatapos sasabihin nila na pwede na ang mga Kristiyano to Diyos sa loob ng surga, paano sila makapasok doon? Nireject nila ang tauhid at nireject nila ang pagkapropeta ng Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alim ala sabilil huda, ulama'us sulta. Pangalawa, ulama'un nas, sabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, ulama ng mga tao. Ibig sabihin, kung ano yung gusto ng tao, yun lang din ang kanyang sasabihin. Kung meron dong mababangga ang mga tao, masasaktan, huwag nating sabihin. Masaktan. Pangalagaan natin sila.
Baka hindi na magbigay ng sadaka. Na. Iyan ang pangalawang uri. Pangatlo, ulamaul millah. Mga ulama ng agama Islam. Ang ulama ng agama Islam, sila yung kahit pa magalit sa kanila, basta't nasa kitab at sa hadith, sasabihin nilang totoo. At ito ang madalas na kung hindi kinukulong, inaapi at nilalayuan ng mga tao na klase ng mga ulama. Kasi sila yung mga guraba sa panahon natin. Sila ang mga tunay na estranghero, dumadaan lang sa Bisaya pa, dumuduong sila aning kalibutan. Sila hindi permanente dito. Iyan ang mga tunay na mga masyayikh, tunay na mga ulama. Alim ala sabilil huda. At sinabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na muttafaqun alayhi mula kay Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, al-qudatu thalatha. Ang nagbibigay sabi niya ng hukom, ang qadi o sabihin na rin natin ang mga ulama ay tatlo. Rajulun. Una sabi niya, rajulun alim al-haq wa yaqdi bihi. Wa yaqdi bihi. Fahuwa fil jannah. Alim sabi niya, marunong sa Islam, na alam niya ang totoo, at yun ang pinanghatol niya sa mga tao, yun ang gifatwa niya, yun ang gilinilabas niya sa mga tao, tinuro niya. Kasi katotohanan, kahit matamaan pa siya, matamaan ng pamilya niya, matamaan siya, basta importante sinabi niya ang totoo na yun, at yun ang kanyang pinangawakan at pinanghatol, fahuwa fil jannah, paraiso. Pangalawa sabi niya, rajulun, alim al-haq, walam yaqdi bihi, wa yadhlimun nas. Alam niya ang totoo, pero hindi niya yun pinanghatol. At inapi niya o niloko niya, gilimbungan niya ang mga tao. Hindi niya sinabi ang katotohanan, fahuwa finnar, impyerno siya. Pangatlo, rajulun, lam ya'lam al-haq, wa yaqdi an-nas bil jahl, fahuwa finnar. O yaqdi an-nas 'ala al-jahl, fahuwa finnar. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung pangatlo, isang tao, marunong, pero hindi niya alam ang totoo. Hindi niya sinuri, hindi niya inaral. At naghukom siya sa mga tao sa pamamagitan ng na nakabatay sa jahal o nakabatay sa tinatawag na kamangmangan. At dahil dito, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, may impyerno siya. Sa tatlong yun, isa lang ang ligtas. Yun ang tinatawag na alim rabbani o alim ala sabilil huda. Isa sa napakalaking example ng alim rabbani, si Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayh. Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah tabaraka wa ta'ala, siya ay namatay na dinipensahan niya sa panahon na ang mga Jahmiya at ang mga Mu'tazila ay nagsasabi na ang Quran ay makhluk, na ang Quran ay nilikha. Pinanindigan niya na hindi, na ang totoo, ang Quran ay salita ni Allah, kalamullah, walaysa bimakhluk. Nangyari sa kanya, 70 ka mga ulama sa time niya, nagpirma laban sa kanya, na si Imam Ahmad ay naligaw ng landas at nag-iba ng akida. Pero, subhanallah, walaw askatuhu, faaqamahu Allah tabaraka wa ta'ala. Kahit binagsak pa siya ng mga 70 yun na nagpirma, pero inangat siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Limada, bakit? Lisidqihi fi ad-difa'i anil haq. Dahil sa katapatan niya sa kanyang pagdepensa sa katotohanan. Kaya meron siyang inakda na dapat hindi sana ito makaligtaan natin lahat. Bukod pa sa mga subjects natin sa madrasa, sana aralin ng mga anak natin, sapagkat nakakalungkot tignan ang mga Muslim sa panahon ngayon. Kung hindi man nalululong sa bid'a, nalululong sa ma'siya o sa mungkarat, dahil wala na, hindi na natin inaral yung tama na tapidan na yun ng Ahlus Sunnah. Ang na pinamagatan niya, inakda ni Imam Ahmad ibn Hanbal ng pangalan Usulus Sunnah, o usul o mga pundasyon ng Sunnah. Marami ang nag-explain, si Imam Al-Barbahari, si Imam pati si Sheikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, at ang iba pang mga ulama, si Sheikh Muhammad Said Raslan, at iba pa na mga ulama. Nawala tayo dito mga kapatid sa Islam, sa pag-aaral dito. Alim ala sabilil huda, alim na wala siyang ibang boss kundi ang Allah Ta'ala. Si Imam Ahmad, tinanong niya yung isang kapwa niya alim,
Isang beses. Nung time ng fitna na yun, ng khalqil Quran, na mismo ang mga leader nagsasabi na dapat lahat magsabi na ang Quran makhluk. Leader ang nagsabi nun. Si Imam Ahmad lang nagupos. Tinanong niya yung kapwa niya alim. Sabi nung isang alim sa kanya, Ahmad, pwede naman magtauriya ka. Pwede naman, sabi niya, mamulitika ka. Sabihin mo lang na makhluk, pero ang ituro mo, yung kamay ng may hawak ng Quran. Hindi naman ang niyat mo doon ang Quran. Pwede naman yun, Ahmad. Alam mo naman yun. Sabi ni Imam Ahmad, kung sino pa ang titindig sa totoo, kung hindi ako titindig sa totoo. In lam akum alal haqqi, faman. Kung hindi ako tatayo sa totoo, sino pa? Tatanungin kita, sabi ni Imam Ahmad. Kung ang leader ba na yan ay magbago ng isip at sabihin niya, mga ulama, hindi makhluk ang Quran, nagkamali pala ako. Papayag ka? Sabi niya, siyempre, para sa kaayusan. Ibig sabihin, sabi niya, hindi ang boss mo ang Allah Ta'ala. Hindi. Kasi kaya kang bayaran, kaya kang diktahan ng kapwa mo tao. Ang ahak ko an yuttaba, ang katotohanan ay mas karapat dapat na sundin. Yan ang alim na mayroong tunay na katangian ng alim ala sabilil huda. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum. Sa sunan ni Imam Ahmad, sa musnad ni Imam Ahmad, sabi niya, akhwafu ma akhafu alaikum. Sa isang riwaya, akhwafu ma akhafu alaikum alal masihid dajjal. Sabi niya, ang isang bagay na mas kinatatakot ko sa inyo kaysa sa kay masihid dajjal. Alin yun, sabi niya? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatul mudillin, ang mga maalam na magliligaw sa inyo. Mga maalam na magtuturo sa inyo ng bid'a at sasabihin niyang sunnah, bid'a, sasabihin niyang okay lang. Kasi ginawa ng mga Arab, ginawa ng mga nasa Indonesia, ginawa ng mga nasa Pakistan. Hindi na pala ang batayan ngayon, ang Quran, ang sunnah, ang ijma', qiyasus sahih, hindi na pala, kasi tao na. Ibig sabihin kung yung Arabo kakain siya ng haram, kain ka rin ng haram kasi susunod ka sa Arabo. Na paano na ang shahada natin? Ang shahada natin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hindi la ilaha illallah Arabo Rasulullah. Mas worse da kung la ilaha illallah lulo ko Rasulullah. Apo ko lang na. Pasalong niya mo yung piagbinyan po na mo. Inapo na mo yan to, ganyan pagbasahon niya. Bangsahol. Pagkumpulon niya lang niya yung kaunon, ang pasibayan mamasak. Bismillah, bismillah, unok, pasurain na namsin manok. Nani, katawon ka mo. Yanin pa magbugsing kay ba ng kapuan. Pekabutan na mo pa nakauna. Bismillah, unok, pasuran na namsin manok. Ang tausog pa, di pa makatanang magsahur, bangway roon lang tasantan. Ito yung santan nyo, amon sabaw malimo, masarap. Sa problema, bang akaran mo akida. Kung sasamahan mo ng paniniwala na hindi magiging kumpleto ang sahur ko, uuhawin ako sa umaga kung hindi makahigop ng santan. Dabi, di naman di ko may pagluto. Sa kalong maglawag, mato kay ina mo. Di naman miyatay na ina mo. Mayroon na, di nakautod makapagsahur sa lama-lama. Hindi ka na makakapagsuhur. Na ganyan siya. Alim ala sabilil huda, ang alim na nasa katwiran. Pangalawa. O pangatlo, kailangan mayroong masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna 'ala talabil ilmi wal Qur'an. Meron ikang mga grupo ng mga matatanda sa lugar na yan na nag-uutos sila ng mabuti, nagbabawal sila ng masama. At nag-i-encourage sa mga tao na mag-aral, magtalabulin, at mag-aral ng Quran. Kung nandun yan sa lugar na yan, mga matatanda na ganun ang kanilang ginagawa, mga leader, mga baragua, mga matikadong na ganun ang kanilang ginagawa, ibig sabihin yan, yung lugar na yan, free sa anumang bala. Kayang-kaya ni Allah subhanahu wa ta'ala utusan ang sapa na ito ng sirawan. Latapi lang niya katanin niya na may mahinang ta. Lillahi junudus samawati wal ard. Mayroon siyang mga sundalo, si Allah Ta'ala may mga sundalo siya sa kalangitan at kalupaan. Kung hindi kayo mag-utos ng mabuting magbawal ng masama, nandyan ang sapa.
Yan yung dakat sinilang. Yan yung sunog. In kayo. Pwedeng utusan ni Allah Ta'ala lahat. Ha? Kaya huwag tayong magtaka. Ano man yung among lugar? Uy, pin, lang mamibagyuhon. Kaya doon sa Bohol. Nakapunta kami doon sa Bohol. Gibagyo gid mi ustad, sabi ng mga balik Islam. Gibagyo gid ustad, pero wala na puruhan namong masjid. Tanawa, anong gibagyo man ang Bohol? Bakit kayo binagyo mo? Kasi araw-araw ay prosesyon. Ay prosesyon ng mga Santo Maria, kaloy kami. Ha? Dahil yung kupur, magganon-ganon pa sila. Via Crucis, Aurora. Akala nyo tayo lang may pajar din sila, Aurora. Lalo na pag maraming namamatay sa lugar nila, para makat yung chain ng mga patay, magganon-ganon sila doon. Ay, sayaw-sayaw nila yung kuwan nila. Tinamaan sila ng bagyong Udit. Si Udit lang pala. Kala ko si Udit na assistant ni Rapi Tulfo. Udit na bagyo pala. Yan, pinadalan sila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng ganun na bala. Masyayikh, mga matatanda at mga leader na naguutos ng mabuti, nagbabawal ng masama, yuharriduna ala talabil ilm, at sila ay nag-encourage sa pagsaliksik ng kaalaman at pag-aaral ng Quran. Yan. Pang-apat, nisauhum masturat, la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ang mga kababaihan, nakahijab. Nakahijab ng tamang paghihijab. Hindi lapu-lapu. May maghijab ug lapu-lapu. Di ba? Akala mo may kadidigmain. Banga tausog, long nila magsabil. Ito long niya biyan. Uy, long niya, ibabo magsabil. Basta niyang pagturong niya biyan, nakahukot maribihan. Uy na. Harin lang yung utak yan. Yung yun, kikuan pagtatakuban niya bihan. Lang niya. Kamaya kaw lang niya. Kalabayan mang kaw na. Walang pasakan lang hindi masalay. Bihan sa. Pag-hijab ngayon, hijab. Pero fitting. Hijab, pero nakikita itong mga ito. Ipakita yun ng kaputi ba? Kay glutathione ba yan? Mga halga ba yun yung pagpuan na? Mga mag-inject yun. Utuan mo mag-inject ba yan? Glutathione. Makabakal simpuha sa uto. Mong subo pa biyahe. Para makita ang glutathione, sayang naman ustad, sayang naman yun ustad, kung di yan makita yung kwan, yung maputi na kwan, paris adi, nangasaba, kung katabunan da ng abayo, sa di na makita. So, apakita dagay. La hawla wala quwwata illa billah. Kung ang mga kababaihan sa isang lipunan ay hindi na sila magiging matuwid, mag-ingat na. Kasi ang mangyayari, ang kabuuan, mga anak, ang mga susunod na henerasyon, magiging masasama na sila lahat. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabihin mo, iutos mo sa mga mananampalatayang babae, sila ay kanilang ibaba ang kanilang mga paningin. Ibig sabihin, hindi lang pala lalaki ang magbaba ng paningin. Ang magpigil ng paningin, sila din. Ustad, wala naman. Ustad, kinaraman sa balay akong anak na, lagi sa balay. Pero sige na mag-TikTok. Sige na magtanaw. Diba? Na pirmi. Sige na. Di ba? La hawla wala quwwata. Nakatabon, nakanikab, pero pag-abot sa balay, TikTok, gipost pa. Kunya mo yung ye. Pirti kakaraan na nangakanta ba? Gibanhaw pa na karon. Nasikat yung balik si Andrew Laos na guna siya. Nasikat siya balik ko sumikat siya ulit. Di ba? Saan doon ang satar? Saan doon ang pagtatakip? Walang tinakpan. Ang hijab na ito, hijab ninyo na mga kababayan, sabayan yan dapat ng pagpigil sa inyong mga paningin
sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang mga tunay ng mga nisa. La yatabarrajna tabarrujal jahiliyat alula. Hindi kayo gagala na gaya ng paggala ng mga jahiliya noon. Ustad, hindi naman sila gumagala. Kaya nasa bahay, o pero nasa online. Totoo ito. Masaklap na nangyari sa atin. Ustad, okay naman na kay char-char pa man karon niya. Pag tigulang, unya, di ka mga butog ka tigulang. Mamatay ka, tama-tama, nag-tiktok, tiurok ka, namatay ka dyan, anong mangyari sa'yo? Meron pa noon, sa sobrang sige sa selfie, sige video, natagak bitaw na sa kanal, patay, oy. Gusto mo bang dyan ka mamamatay sa ganong kasalanan? Kaya kung ang apat na ito ay present sa atin, magiging ligtas tayo sa bala. Ang pinakapunto doon, mga kapatid, ang pag-uutos ng mabuti, pagbabawal ng masama. Hindi lang si imam, hindi lang si dato, hindi lang si Bilal, hindi lang si sheikh, si ustad ang mag-utos ng mabuti, magbawal ng masama. Pati kayo ng mga magulang, kayo ng mga anak din, sa kapwa ninyo, kabataan, mag-utos kayo ng mabuti, magbawal ng masama. Hindi yung okay lang sa inyo ligaw-ligawan. Wag ganun. Hindi kayo dapat na hinayaan nyo na para bang wala kayong halaga. Ang mga mu'minat, pinapakasalan sila. Hindi ganun na nililigaw-ligawan lang ng kahit sino. Hindi yung parang walang halaga. Yan ang mga mu'minat natin, yan ang mga muslima natin. Magkaroon tayo ng hira sa ating mga kapatid na kababaihan. Sinabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu sa hadith o athar na tinakhrij ni Imam al-Tabari sa kanyang tafsir, sabi niya, man sarrahu an yakuna min tilkal ummah falyuaddi syartallah. Sino man, sabi niya, ang nagnanais na maging kabilang sa umma ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ibigay niya ang requirement ni Allah Ta'ala. Faqara'a qaulallahi tabaraka wa ta'ala fi surati Ali Imran, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kayo ang tunay, kayo ang pinakamainam, sabi niya, na klase ng ummah na pinalabas ni Allah subhanahu wa ta'ala, iniba, binukod tangi ni Allah ta'ala sa mga sasangkatauhan, nag-uutos kayo ng mabuti, nagbabawal kayo ng masama, at naniniwala kayo ng totoo sa kaisahan ni Allah ta'ala. Ibig sabihin, ang pag-utos ng mabuti, pagbawal ng masama, hindi sapat kung walang tamang akida. Ang pulis, pwede rin mag-utos ng mabuti, pagbawal ng masama. Napay authority, kaya napay sinapang. Pulis na kapir. Pero, kung wala sa kanilang tamang akida, ay hindi rin magiging shart o magiging requirement yon na ipapasa mo na maging umma ka ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tayo, mga kapatid, pagbabawalan tayo, iluso po kasi tayo. Kapag nandito itong katangian na ito, mga kapatid sa Islam, huwag naman sana, ibig sabihin noon, hindi natin napakinabangan ng husto ang ating ayuno. Kasi ang pag-aayuno natin, ang pag-aayuno natin, tinuturuan tayo, sabi ng mga ulama, ng ta'atun mutlaka lillahi ta'ala wal istislam li amrihi tabaraka wa ta'ala. Istislamit tam li amrihi ta'ala. Yung bang tunay na pagpapasako po, pagsuko sa kanyang kautusan. Yan ang tinuturo ng ayuno sa atin. Bakit? Kasi kaya mong kumain at uminom na hindi ka nakikita ng mga tao. Manjari ka sumod palumbay. Hehehe. Nang nila puasa ako. Bukod ako puasa. Kumang ka ukit. Tiyo-tiyo kuhan biyan. Amon nagtuo na to din laway mo biyan pagkita mo sinamin. Ano ba yun? Ini iced tea. Ang papas lang ang suga parat suga. Pagkara mapasa, insirawan ini. Na, pag inom mo biyan, yaklak mo na amon biyan. Isa-isa mo dito lang. Na, pagwa mo, puasa ako tuwan. Manjari, pwede mong gawin yun sa tago, pero hindi mo ginagawa. Bakit hindi mo kayang gawin? Hindi mo kayang gawin kasi nangyayari ang muraqabatullah. Alam mo sa sarili mo, inna Allah kana alaykum raqiba. Si Allah Ta'ala ay nakabantay sa inyo. Kaya mula sa Fajr Thani hanggang paglubog ng araw, nagtitiis ka, nagsasabar ka.
Kaya sabi ni Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah tabaraka wa ta'ala, ang nag-aayuno at nagkikiyam, nagbabasa ng Quran sa buwan ng Ramadan, naipon sa kanya ang 3 sabar na ito. Alin daw yung 3 sabar? Si Babu Sabar? Si Bapa Sabir. Yung 3 sabar. Aling sabar yun? Unang sabar, as-sabru fi ta'atillah. Ang pagtitiis niya sa pagsunod sa kautusan ni Allah. Nagtitiis ka after magsahur. Pagdating ng adan ng Fajar, tigil ka na kumain hanggang lumubog ang araw. Kasi tutuparin mo talaga ang utos ni Allah. Natatakot ka. Natatakot ka. Hanggang sa sinabi nga ni Imam Ad-Dhahabi, sabi niya, alladhina la yasumun fi Ramadan yushakku fi islamihim. Yung hindi nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, kahit able siya, kaya niya, at Muslim siya, pagdududahan ng kanyang pagka-Muslim. Pagdududahan. Pagdududahan ng kanyang pagka-Muslim. May sinabi ni Imam Ad-Dhahabi. Kanya kung ikaw, nagtitiis ka doon, nangyari na sa iyo ang pagtitiis mo sa pagsunod kay Allah. Pangalawa, as-sabru anil ma'siyah. Yung nagtitiis ka na hindi ka makagawa ng ma'siyah. Hindi mo ma-break yung fasting mo, hindi ka makakain, hindi ka makainom, hindi ka makapanglibak. Yung panglilibak, hindi siya makasira kaagad sa iyong ayuno, pero mababawasan, madididak yung iyong rewards. Hindi ka gagawa ng mga ano na yun, na makaka-subtract o makakabawas sa ayuno mo. As-sabru anil ma'siyah. Pangatlo, as-sabru anil aqdaril mu'lima. Ikaw ay magtitiis sa mga masasakit na mga maging masakit man na tinadhana o tinalaga ni Allah sa iyo na mangyayari. Bakit? Kasi habang nag-ayuno ka, andun ka sa pagtitiis. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, idza kana yawmu sawmi ahadikum, kung araw ng pag-aayuno ninyo, fala yarfuth wala yaskhab, wag siyang magsalita ng anumang mga masasama o mga hindi maganda o bastos na mga salita, at kung siya man may iinsulto man sa iyo, in syatamahu ahad aw qatalahu, o kakalabanin ka ng kahit sino man, falyaqul inni mru'un saim, ako ay taong nag-aayuno. Anong kuwan nun? Na yung kinadar sa'yo, na masaklap, na wala ang cellphone mo, na bulasot pa ka sa kanal, grabe na itabo. Ayaw po din na ustad. Example lang, nawalan ka pa ng cellphone ng lahat-lahat, o kaya ininsulto ka pa ng tao, sa panahon na nag-aayuno ka, ang isasagot mo sa sarili mo, at sasabihin sa kanya, nag-aayuno ako. Tinuturuan ka ng pagpigil sa sarili. Kaya sabi ni Imam Ibn Rajab al-Hanbali, sabi niya, maiipon sa kanya ang lahat ng sabar na yun, at siya'y papasok sa sinabi ni Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Tunay na ang mga matiisin, sila ay pagbibigyan ni Allah Ta'ala ng gantimpala na hindi na kayang kalkulahin ng kahit anumang napakagaling na machine. Ibig sabihin, hindi na mabibilang. Kanya mga kapatid sa Islam, tayo bilang mga Muslimon, magtitiis tayo hindi tayo dapat namimuluso po pag mungkar. Huwag nating sabihin na mungkar. Sabi mo, ang impyerno ay masaklat. Nakapunta ka na ba doon? May tabakas na ka rito? Ganon, mga pilosopo. Sabi ni Aisha radiyallahu ta'ala anha, sinabi ni Imam Malik, sinabi ni Aisha, law nuhiyan nasu an hajimil jamar, alhamil mushta'il, laqala qail law dhuktahu. Ang mga tao, kung halimbawa binawal ni Allah Ta'ala ang tinatawag na nagbabagang apoy o bato na nagbabaga, sasabihin pa rin ng tao, bakit haram? Bakit haram? Bakit natikman mo na? Ganyan ang tao. Mamiloso po. Kaya sabi ni Imam Muhammad ibn Rushd Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, anna an-nas idha nuhu an shay atahumus syaitan fawaswasa ilayhim fi dhalik. Kapag sila'y pinagbawalan ng isang bagay, darating ang syaitan sa tao, magwawaswas sa kanya. Wazuyina lahum fi'lu ma nuhu anhu. At didekorasyonan, papalumitian ni syaitan ang gawain iyon na pinagbawal sa kanila. Hatta yuki'ahum
fil ithmi wal haraj, hanggang sa ihulog sila ni syaitan sa kasalanan at doon sa kamaliang iyon. Kama fa'ala bi abawayhim Adam wa Hawa, gaya ng ginawa ni syaitan sa kanilang mga magulang na si Adam at si Hawa. Kaya mga kapatid sa Islam, hindi sapat na sabihin natin kasi 10 minutes na lang daw. Na limit? Okay ra. Na ang pag-uutos ng mabuti, pagbabawal ng masama, hindi lamang ito responsibilidad ng mga leader. O hindi kaya ipa-implement lang ng mga leader sa mahihina, pati sa mga sarili nila. Hindi dapat nakalimutan nila ang sarili nila. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kayo ba ay inuutusan nyo ang mga tao sa kabutihan at nakakalimutan nyo ang mga sarili ninyo samantalang binabasa ninyo ang kitab? Binagbabawal ninyo sa mga tao, inuutusan yung magsala, pero ikaw mismo na tatay, hindi ka nagsasala. Inuutos mo na magpuasa ang anak mo, pero ikaw mismo, hindi ka nagpupuasa. Samantalang kaya mo naman, namang gugoy ulcerostado, pero kusog man naging managerilyo. Saan mo na? Ulcer? Ang lungs gani, perting, grabe sad. Hindi ba? Nakalimutan nyo ba yan? Hindi ba kayo baga nag-iisip? Sabi ni Allah Ta'ala, kaya tignan ninyo anong mangyayari sa umma ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ang mga mahihina ay hindi sila lang ang napapatawan ng tinatawag na implementasyon, pero yung malalakas hindi. Anin Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul qaimi fi hududillah wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kahalintulad ka ng tumatayo, dumidepensa sa hudud ni Allah, tumatayo na hindi malabag ang kautusan ni Allah, at ng mga lumalabag sa kautusan ni Allah ay kagaya ika ng isang bayan na sila ay nagbunot-bunutan bago sila sumakay sa isang malaking barko. Ang ilan nasa taas, ang ilan nasa baba. Wa kana alladhina asfaluha, yung mga nasa baba, kung sila ay sasalok ng tubig, kailangan nilang dumaan muna sa mga nasa ibabaw nila. Faqalu, sabi nung nasa baba, kung bubutasan na lang namin tong barko, para makakuha na kami, sasalok kami ng tubig direct sa dagat, hindi natin ikasabi niya, mahahamak o mapipinsala yung nasa taas. Fa'in tarakuhum, kung hayaan sila nung nasa taas, wa ma'aradu, at ano ang gusto nila, halaku jami'an, malulunod sila lahat. Pero, kung ang gagawin nung nasa taas, iaabot nila ang kamay nila nung sa mga nasa baba, at tutulungan sila na makainom ng tubig na hindi mahirapan, sila ay maliligtas, lahat sila ay maliligtas. Kaya ang pag-utos ng mabuti, pagbawal ng masama, mga kapatid sa Islam, mag-implement mula sa sarili hanggang sa pinakababa, hanggang sa pinakamataas. Si Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, paano ko lang konti, si Abu Sa'id al-Khudri, ang nangyari sa kanya nung panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nakikita niya ang propeta, si Abu Bakar, si Umar, si Uthman, si Ali, na kapag nagsala ng salatul Eid, Eid al-Fitr o Eid al-Adha, ay nagsasala muna sila bago mag-khutbah. Hindi kagaya ng Jum'ah, khutbah muna bago sala. Ang Eid, sala bago ang khutbah. Pero nung naging leader si Marwan ibn al-Hakam, na leader ng Madina, nakita niya na pagdating nila doon sa isang malaking field, may nakita siyang mimbar na ginawa ni Abu Bakar as-Salt. Ginawa niya at gustong umakyat ni Marwan ibn al-Hakam doon sa mimbar na yun para magkhutbah bago magsala. Ang ginawa niya, sabi niya, jabadtu thawbahu. Ay, ibig sabihin, hinila ko ang kanyang thawb. Sabi ni, at umayaw siya hanggang sinabi ni,
Abu Sa'id al-Khudri, wallahi ghayyartum, wallahi ghayyartum, wallahi ghayyartum. Sabi niya, binago ninyo ang agama. Si Abu Sa'id al-Khudri, kahit sahabi pa siya sa time na yon, hindi siya leader. Pero nakita niya ang mungkar, kaniyang binago sa pamamagitan ng kakayanan niya sa kamay niya. Paano pa kaya tayo mga kapatid, na mayroon tayong mga authority, na may mungkar na nangyayari mismo sa pamamahay natin, hindi natin kayang gawin, hindi natin kayang pagbawalan. As-sukutu alal munkari munkar, ang pagtahimik sa mungkar ay munkar din mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kanya, dito sa komunidad natin, kung naroroon ang apat na yon na binanggit ni Imam al-Qurtubi at binanggit ko kanina, insyaAllah ta'ala, maasum tayo sa bala. Huwag tayong magsawalang bahala. Huwag tayong magkibit balikat. Kung mayroong nangyayari sa ating kaum na mga ganito at ganiring mga gawain, hindi lamang sa buwan ng Ramadan, dapat tayo nagsiseminar. Lahat ng buwan, dapat mayroon para sa pag-check natin kung na-implement ba ang mabuti at naipagbabawal ba ang kasamaan sa lugar natin. Tandaan natin, sinabi ni Allah Ta'ala sa surah Al-Imran, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Ang mga tunay na mananampalatayang babae at lalaki kay Allah Ta'ala, sila ay kakampi ng bawat isa, tagapagtakip at kakampi ng bawat isa. Naguutos sila ng mabuti at nagbabawal sila ng masama. Magtulungan kayo sa mabuti at kayo ay magtulungan sa pagbawal ng kasamaan at kayo ay pagtatagumpayin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tanggapin nawa ni Allah ang ating mga ibadat at ilagay niyo nawa sa ating mga puso at isipan ang pagtanggap sa katotohanan bilang katotohanan at maaninag natin ang kabukdutan, ang kasamaan bilang kasamaan. Barakallahu fikum husni istimaikum wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.